Ito na nga ang sign mo kung naghahanap ka ng business. Napakasimpleng ingredients at napakadaling gawin. Hugasan lang mo muna yung ating Japanese rice ng 3 beses. Naglagay din ako dito ng asin at ng ating white vinegar at alam naman natin dito na ito ay tried and tested na para ma-prolong ang life ng ating kanin. Kasi alam naman natin pag ito binibenta ng mga estudyante ay nasa styrofoam lang or plastic at ito ay medyo matagal-tagal bago kainin. Sa supermarket nakabili ako dito na 170 grams ng mini maling, 3 piraso na. Huwag muna itapon yung lata kasi kakailanganin natin ito mamaya. At binuksan ko nga pala yung pinakaibabaw nito at naglagay lang ako ng 2 magkabilang butas dito para mapadali ang pag-remove ng ating meat. At hiwain lang ito sa 4 na piraso. At nga pala, bawat ingredients na sasabihin ko dito ngayon ay saktong-sakto na talaga. At yung mga pampalasa naman, syempre, pwede nyo yung i-adjust according sa panlasa na gusto ninyo. Maglagay ng kaunting oil, lutuin, at naglagay ako dito ng kaunting sesame oil para naman syempre additional flavor dito. Sa mga pampalasa naman natin, toyo, ketchup. Kung wala kayong ketchup, kahit simpleng asukal lang. Again, lutuin natin ito hanggang sa mag-absorb na or mag-caramelize na yung pinaka-liquid na nalagay natin dito. Nori or seaweed wrapper ang kakailanganin din natin dito. At may mga pre-cut na yan dito, makikita nyo. At ayan, gupitin lang ito dito. Dito nga pala sa ating measurement, ayan, nakagamit lang ako ng 2 sheets, pero may natira pa. Nga pala, pag nagluluto kayo ng Japanese rice, make sure na ito ay nagsimula kayo sa to the lowest heat, yung pinakamalapit sa pinaka-turn off knob ng ating stove. Kung naman rice cooker ay mas maganda syempre. At yung lata nga pala ng ating maling, ito na rin yung ginamit ko sa pangmolde ng ating rice. Again, yung ating measurement ng Japanese rice ay saktong-sakto lang para sa ating 3 lata na mini maling. Naglagay lang ako talaga ng loose Japanese rice dito sa ating lata ng maling at kapag pinres ko ito or kinompak ay kailangan ay ang laman ng ating Japanese rice sa lata ay mga at least 3/4. At syempre sa ating pambalot ay kakailangan nila natin dito ng cling wrap. So alam ko naman at nararamdaman ko talaga na hanggang ngayon ay nanonood pa rin kayo. Pakicomment naman sa comment box section kung taga saan kayo para next time ay ma-shoutout ko kayo. At syempre sa mga magtatanong kung magkano ito ibebenta, naku guys, kailangan talaga ay matuto tayong mag-costing at kung magkano ang nabili nating mga ingredients at itotal natin. Another recipe negosyo ng tamang-tama para sa mga estudyante or gustong mag-business. Kain po tayo. Napakaliit ng puhunan, napakadaling gawin, daling kainin. Kahit saan pa pwede mong ibenta, sa school, sa labas ng bahay nyo, or kung meron kayong pwesto, sa office, meron kayong part-time job, ito yung pinaka-the best na ibenta. Masarap. Nako. Okay guys, meron po ba kayong request na po pwede natin idagdag dito or ibang paraan naman sa paggawa ng mga super daling ingredients sa pwedeng pang negosyo? Pakicomment naman sa comment box section. Bye!